hirap maging bakla sa Pilipinas. 'Di ba? Ang daming mga taong huhusga sa'yo, ang daming taong kukutsa sa'yo, maglalakad ka lang sa labas, okay, bakla, bakla. 'Di ba? Especially that we don't have a national legislation that will protect everybody against discrimination with regards to their SOGI SC. And even if we say na tolerated naman, ganyan-ganyan, but are we accepted? Kaya naniniwala ako na ang mga taong out, right there, out in the open, being proud of who they are, ay napakatapang na tao. So, Jervy, parang you always had this performance gene in you. Kasi nung high school ka, sinabi mo na lagi mo ina-impersonate yung mga teachers mo. Oh my God! Tapos, nag-host ka ng mga school program. Tapos, ginusto mo talaga pumasok sa broadcast media. Did you choose that path kasi alam mong magaling ka doon o dahil na-appreciate mo yung art and craft? I think both. Okay. Oo, gusto ko siyang ginagawa. It makes me happy. And at the same time, I feel like I excel in that field. So, nung tama ka, paano mo nalaman yan? Stalker ka, ha? Oh! May pagka-stalker ka. Pero totoo Totoo. yun. High school pa lang ako. Ako yung clown ng klase. Tapos kapag bored na ang lahat, i-impersonate ko na yung teachers namin. And then I used to compete to different oratorical competitions. Sa Bulacan, kasi doon ako nag-high school eh. Okay. So nananalo ko sa buong probinsya. Okay. May ginawa pa ako na mga declamation contest, sinalihan ko rin yan, mga talumpating handa, talumpating di handa. So I felt like when I was younger, I already had the gift of gab. So parang ang linaw mo magsalita, ang nakaka-convince ka, parang sinasabi sa akin ng mga teachers ko before. So they get me to compete for the school, to represent the school. So nag-theater na rin ako nung high school. So ako yung, basta pag may kailangan mag-perform, ako magpe-perform. Pag kailangan ng host, ako ang mag-host. So it has always been part of my DNA. That's why, nung papasok na ako ng UP, pinili ko talaga ang broadcast communication. Because I felt like mag-excel ako doon. Nung high school ako, sabi ko, mag-broadcom na lang ako. Tsaka, ayoko ng math. Parang, oh my God. Math 17, math 11, math 14, math 53 ng UP. Hindi ko kaya. Feeling ko, mamamatay ako doon. So, ang broadcom, walang math. As in, kahit math 1 or math 2, optional pa. So, sabi ko, shucks, parang bongga to. Walang math, bagay ako dito. Tapos yun yung mga television productions namin, etc. But all of my electives, theater. So, para rin na-enhance yung theater skills ko. Yun. Kasi minsan, kahit di mo alam na magaling ka sa isang bagay, gusto mo pa rin gawin. So, were there other things na you thought, gawin ko to, pero hindi. Broadcast media talaga. Inisip ko rin maging doktor. Kaya na, sabi ko nga, sayang kasi ang yaman ni Doktora Ivy tsaka ni Doktora Bello, di ba? Parang pwede rin akong maging Doctor of the Stars. So, derma, kung doctor ka. Siguro derma. Siyempre, gusto natin beauty. Diyan tayo mahilig. Pero parang sabi ko, parang hirap naman mag-doktor. Yun nga, may math pa yun. May biology pa. Parang hindi ko kaya. Parang mag-focus na lang ako dun sa alam kong kaya kong gawin and at the same time, mag-i-enjoy ako. And I think I've made the right decisions in my life when it comes to picking my career. Kasi na-enjoy ko siya. And even before I worked in front of the camera, television production talaga ang aking background. Because after I graduated from UP, naging writer ako ng Itbulaga. So, doon talaga ako na-train kung paano magsulat for television in terms of creativity, skills, concepts, ganyan. So, nasa dugo ko talaga siya. Tapos naging segment producer din ako. So, alam ko yung ginagawa nyo. Marunong din ako mag-edit. Nagsusulat ako ng spills, ng script. So, ayun, naging head writer din ako ng mga television shows. Tapos yun na, when I went viral on social media 2017, doon na nagsimula ang aking career in front of the camera. We'll get there. Okay. We'll get there. Okay, sige. So, hindi mo lang alma mater ang UP
naging malaking impluensya rin siya sa career mo. Mm-mm. Gusto ko lang malaman na bilang isang mass comm graduate, paano mo madedescribe yung media landscape noon, nung estudyante ka? Nung estudyante ako, mataas ang tingin ng mga Pilipino sa media eh. 'Di ba? Wala pang paglaganap masyado ng fake news noon. And social media wasn't at its peak. So, ang pinagkakatiwalaan talaga ng tao when it comes to news and information is the mainstream media. 'Di ba? Broadcast, print, radio. Yan ang, diyan sila kumukuha ng information. May bagyo ba bukas? O manood ka na, buksan mo na yung TV. 'Di ba? Kasi ngayon, may bagyo ba? O i-google mo, lalabas yung sagot. But during my time, of course, your time as well, at nung sinaunang panahon pa ni Kopong-Kopong, media talaga ang inaasahan ng mga tao. And like what I've said, fake news was not even, of course may fake news na, di ba? Marami namang fake news pa, pero hindi siya ganun kalaganap. At hindi ganoon kadaling gumawa ng fake news. Kasi saan mo siyang platform ilalagay? Di ba? Ngayon, di ba, papaviralin lang yan sa social media, gagawa ka ng TikTok content or any post, pwede ka nang gumawa ng fake news. But then, yun yung landscape ng ng media, di ba? Walang masyadong ganyan. Wala pang social media noon. Oh. So, iba siya. Paano na-influence ang life outlook mo sa pag-aaral sa UP? Kasi sa UP, tinuruan kami na honor, excellence, and service. So, may service eh. Ibig sabihin, dapat magserbisyo ka sa bayan. Kasi ang bayan ang nagpaaral sa'yo. Malaki ang utang na loob namin sa bansang ito, lalong-lalo na sa ating mga kababayan na nagbabayad ng buwis. Kasi sila ang nag-provide ng education para sa amin. And UP being the premier state university, I would say na lahat ng mga taga-UP, alam yan sa puso nila na dapat honor muna nga bago ang excellence Tapos sinamahan pa ng service. So yan yung 3 words na lagi nasa utak namin whenever we do stuff. Like we have to use our voice, our platform, our intellect to make this country a better place to live in. So lagi kaming may alam at may pakialam sa mga nangyayari sa lipunan. Kaya kahit sinong UP graduate or UP student ang tanongin mo, alam nila yan, honor, excellence, and service. So it has influenced me a lot until ngayon nga na meron na akong platform, may sarili akong influence, ginagamit ko yung natutunan ko sa UP, my values as a UP graduate, to actually, inspire other people din na maging mabuti, maging excellent, at magbigay serbisyo sa bayan ito. Nung nag-aaral ka, kasi nag-media studies yung part ng university education ko. So, medyo na-shatter yung glass para sa akin nung nag-aaral ako ng media. Kasi doon ko nalaman na parang, ganito pala yung mundo. Na-experience mo ba yun nung nag-aaral ka? Nung nag-aaral ako, lagi kasi akong umiinom doon. Inuman, rampa, cutting classes. Ganito yung mundo! May mundo, pwede kang mag-cutting. Charot. I've always believed that there's yin and yang sa mundo. May maganda, may mabuti. And it's really up to you kung saan ka sasama, number 1, sa mabuti ba or sa masama. Anong perspective mo sa buhay? Maganda ba ang mundo or masama? Or you can balance it out. There's always good and bad. So ako naman iniisip ko na kahit gaano kagulo ang mundo, kagulo ang Pilipinas, there's still, you have to see the beauty in it. The silver lining. Sabi nga ni Catriona Gray, diba? The beauty in the faces of the children. And to be grateful. Diba sabi niya? And to use this platform to bring smile to the faces of the children. O, diba? So ako naniniwala ko doon na pwede nating mapagandang mundo at pwedeng maganda ang pagtingin natin sa mundo. Bongga. Si Khaled Karen naman, kung tama ako, ipinanganak siya sa isang viral video noong 2017 at sa mga event kagaya na UP sa Mascom. Yes. So, curious lang ako, Khaled Karen ka bang tao? Oo. Totoo. I live up to my name. Kasi isang yaya lang sa akin ng mga kaibigan ko. G ako dyan lagi. Tawag na, halika na, pupunta ka namin sa bahay mo, baba ka ng ganitong oras, go. Gawin mo to, may bago tayong project, ito yung movie, ito yung character, go. Kasi parang ako,
go-getter talaga ako ever since. And naniniwala ako that some opportunities only come once in a lifetime. So, grab ako, go ako. Hindi, malakas ang loob ko eh. Yun ang pinagmamalaki ko din sa life ko na go, laban. Kahit sa lahat ng aspeto ng buhay ko, sa pag-ibig, nung nailove ako kay Luke, taga UK to, hindi to posible. Hindi, nalaman ko yan, go. Kalad-karan ako dyan. Oh. Ganon, kalad-karan talaga ako sa lahat. But not in the negative way po Kasi may ibang negative connotation din yung kalad-karan na kahit kanino ka pwede. Oh. No, I'm not like that. Oh. I choose my battles. I choose my decisions right. Oh, tama. Mm-hmm. Bakit mo pinili si Karen Davila? At ano yung mga natutunan mo tungkol sa sarili mo mula sa pag-impersonate kay Karen Davila? Actually, hindi ko naman talaga pinili si Ma'am Karen. Idol ko siya. Gusto ko siya. Pero ang nagbigay talaga ng character na Kalad Karen, yung director namin sa Live Aids. Because it was 2016 presidential elections. So, merong, di ba may mga debates before, na mga presidential debates, ang laging host niyan si Karen Davila. So parang sabi nung director, gagawa tayo ng spoof, Halolan 2016, that's the title of the show. Tapos, magkakaroon tayo ng presidential debates, kailangan natin ng host, bagay sa'yo si Karen Davila, sabi sa akin. Sabi ko, kamukha mo siya, tsaka kaboses mo siya, aralin mo na siya, sabi niya sa akin. So ako naman parang, okay, parang kamukha ko ba si Ma'am Karen? So, ginaya ko yung look niya, and then yung outfit niya, tapos yung boses niya. Yung hair color niyo nga, yung nakamatch. Oo, medyo. Lalo na nagsisimula ako, same kami ng hair. Oo. And then yun, so sabi, madaling gayahin yung boses ni Ma'am Karen kasi halos magkapareho kami ng timbre ng boses. So, nagagaya ko siya. So, kung paano intonation niya, inaral ko na. Gusto mo ba ng sample? Sige, go. Nagdaan na naman ang isang araw ng pagbabalita. Isang araw na bahagi na ng ating kasaysayan. Sa ngalan ng pagmamalasakit sa bayan, sa ilalim ng nag-iisa nating bandila. May puhunan. Tama. Diba? Ganyan siya Welcome Welcome back to Head Start. History was made in Philippine cinema. Ganyan siya. Sobrang swak. Tapos natutuwa siya pag ginagaya ko siya. Ako happy din naman ako. But Go! I always say this in all of my interviews. Grabe ang utang na loob ko kay Ma'am Karen because she supported me when I was starting. She acknowledged the character Kalad Karen. Kasi kung dinebunk niya yun or hindi niya pinayagan, I don't think Kalad Karen would fly. And I wouldn't be given other opportunities. Kasi ngayon, hindi na lang ako si Kalad Karen. I just don't impersonate. I also do movies. And then, naging news anchor na rin ako. And then, I hosted several shows, television shows. So, kung hindi ako sinuportahan ng umpisa, I don't think magagawa ko yung mga ibang bagay na yun. So, thank you, Ma'am Karen, from the bottom of my heart. Alam mong mahal kita. May pasasalamatan. Tama. Hindi ba nakakatakot magpakita ng sarili mo ng ganon dati? Lalo na nagta-transition ka pa lang. Kasi sumali ka din sa Amazing Race Philippines, which is a reality show. And yung mga environment na yan, minsan medyo brutal. So, was it intimidating to put yourself out there like that? To be honest with you, ang hirap maging bakla sa Pilipinas. Diba? Ang daming mga taong huhusga sa'yo. Ang daming taong kukutsa sa'yo. Maglalakad ka lang sa labas. Bakla. Diba? Ang hirap maging bakla sa Pilipinas. Especially that we don't have a national legislation that will protect everybody against discrimination with regards to their SOGI SC. Wala di ba? Kanino ka magsusumbong, di ba? Anong ipapataw na kaso doon sa mga taong mandi-discriminate sa'yo? Wala. So, in general, nakakatakot. At ang hirap maging bakla sa Pilipinas. Totoo po yan. And even if we say na, tolerated naman, ganyan-ganyan, but are we accepted? We don't even have same-sex partnership law or same-sex marriage. Wala di ba? So, napakahirap maging bakla sa Pilipinas. Kaya naniniwala ako na ang mga taong out, right there, out in the open, being proud of who they are, ay napakatapang na tao.
diba? And I believe isa yan sa mga responsibilidad namin ng mga artists, I mean, mga LGBTQIA+ actors, hosts, musicians, etc., to represent the community. Kasi we help, or I hope we inspire other people to not be afraid to be themselves. Diba? Kaya kami nandito kasi pinapakita namin sa kanila na there's nothing wrong with being LGBT. Wala namang masama. I mean, of course, hindi ko na i-contest yung mga religious aspects niyan. Tanggap ko na yan at nire-respeto ko yan. But bilang tao, karapatan mo ring maging ikaw diba? So, gawin mo. Lumaban ka. Oo. Bas, yun, that's my answer to that question. Ang hirap maging bakla sa Pilipinas. Yung sinabi mo tolerance, which I feel like interesting word siya. Kasi you've been a writer for several television networks, GMA, Eat Bulaga, TV5, Viva TV. Kasi dito sa Pilipinas, may ganong level ng tolerance sa queer people na parang, ay, okay lang magpatawa, pero hanggang dyan lang. Yeah. So, naramdaman mo ba yon? Or ano usually ang mga usapan sa mga writing room tungkol sa portrayal ng queer characters and perspectives? Ang hilig kasi natin sa mainstream media na mag-stereotype Pag bakla, dapat ganito lang ang role niya. Dapat hindi yun nagko-cross sa boundaries niya. I think as writers, as producers, we have the power to actually shatter ceilings, doors, walls, di ba? Let's give these stories a chance. So hanggat maaari, talagang super support ako sa mga queer directors, producers, writers, kasi meron silang kapangyarihan na basagin itong mga boundaries na ito to blaze the trail for other stories to come out. So I think importante yun. May kapangyarihan sila. Oo. Lahat tayo dito sa room na to, we have the power to change that, to shatter stereotypes. So to is it blaze not the trail. just stereotypes na pinapag-usapan sa writer's room? Like, is there anything else about the writing process when it comes to queer perspectives and characters that you Ako feel dati, like... pag nagsusulat ako ng script, ng mga spills, nilalagyan ko ng mga gay lingo. Oo. Kasi parang, that's part of our Authentic. lives, Oo. di ba? Di ba, naririnig naman natin siya araw-araw, chararat, mga ganon. Yung parang, parte siya ng buhay natin Oo. So, why not? Gamitin natin siya. Do you feel like the tolerance has changed since you started writing? Na parang, instead of just stereotyping, maybe, has the level of tolerance sort of changed over the years since you've been I think so. I Oh. believe so. Kasi nag-iba na rin kasi ang pagtingin din for me sa LGBTQIA+ community. Let's say 10 years ago, wala pa tayong konsepto ng transgender woman. I mean, meron na, it exists. But hindi natin siya alam. Paano ka ba matatawag na trans? Like 10 years ago or 15 years ago. Parang, ano ba ibig sabihin nun? Ano yung sexual orientation, gender identity and expression, and sex characteristics? Dati parang hindi naman siya dinidefine. Oh. Bakit? Ano yung QIA+? Ano yung queer? Ano yung intersex? Ano yung plus na yan? Was it defined before? Hindi, di ba? Pero ngayon, meron na. Kaya nga maganda rin kasi unti-unti ring natututo yung mga tao about the complexity of sexuality, gender in general, di ba? As in, primetime TV na din, pinapag-usapan ang... Yeah. ang Ngayon, feelings, ginagamit na sa balita ang word na transgender woman. Oo. Dati bading, bakla ang ginagamit sa headline. Ngayon hindi, transgender woman. Isang transgender. Diba? Dati, hindi naman ganoon. Oh. So, in terms of tolerance, nagbago din siya. Right. Which is good. No? Malayo na yung narating niya. Okay. Pagkatapos mong makilala sa manggagawa ng parody, ano yung pinakamahirap na hamon pagdating sa pagtanggap sa'yo sa mga tao bilang seryoso at ganap na actress? Oh my God. Alam mo, yun nga kasi, di ba parang pag bakla ka or trans woman ka in Philippine cinema, may mga roles lang na pwede mong gawin. Parang, pwede ba siyang maging leading lady? Question, di ba?
pwede ba siyang maging nanay-nanayan or maging mother figure? Yan yung mga questions eh. Pero ngayon, nangyayari na siya. Diba? Merong movie, Mamo and a Mother 2, nanay yung bida, pero transgender woman siya. Diba? Yung movie namin ni Enchong D na Here Comes the Groom, naka-soul swap nung bida na groom, transgender woman. Pumasok yung katawan niya sa isang transgender woman. Itong pelikula namin sa Cinemalaya, all transgender woman main cast. And tinatalakay namin dito yung struggles, trans joy, mga paghihirap ng buhay ng isang transgender woman. So, pwede ikwento yung mga ganitong klase ng storya and may kabuluhan siya. Kasi nung tinanong nga ako, sa tingin mo bakit importante yung pelikula yung Warla na puro trans ang bida? Kasi nangyayari siya sa lipunan, parte kami ng society, and our stories also deserve to be told. As simple as that. Just like any other stories in the world. Diba? So, yun. Devil's advocate question lang. How would you approach a role where you had to play a straight woman? A straight woman? Oh. A cisgender straight woman. A cisgender woman? Parang hindi ko tatanggapin yung role. Kasi parang, ha? Hindi naman ako cisgender woman, no? Oh. Parang hindi siya appropriate sa akin. Oh. Parang hindi ko tatanggapin yung role na yan. Maraming pwedeng gumawa niyan. Yan ang una kong question. Bakit ako yung gusto niyong gumawa? Dahil ba i-conceal niya yung identity niya? Or depende sa storya. Pero kung as a cisgender woman, parang hindi siya para sa akin. Not authentic to your experience. And hindi naman gagawin ng mga bobong producer na ang gagawa niyan. Hindi na gagawin yan. Okay. Thank you for answering that question. So, meron kang isang video kasama mo si Vice Ganda, Sasa Girl at si Iya. Yeah. Yung nagko-queer-tuhan kayo. Yes. Sabi ni Vice, pag queer, iba yung wit. Tapos sabi mo naman, iba yung charm. Pero it's a blessing and a curse. Yeah. Bakit? Kasi nga, pag queer ka, di ba, hindi ko ini-stereotype, pero most of the time, ang queer people ay, di ba sabi nila, creative daw, talented daw. But it's also a curse kasi, for example, sa akin nga, ako lagi magpapatawa, di ba? Parang ang tingin na lang sa akin ng mga classmates ko, nakakatawa ako. Kahit naman may laman yung utak ko. Di ba? Parang, it's both a blessing and a curse. Parang siya kahit naman din sa pagiging isang mainstream artist na, na bakla, magaling yan si, Kalad Karing mag-host, ganyan-ganyan. Ay, kaso hindi siya pwede sa ganitong klaseng programa kasi seryoso to eh. Baka kasi isipin nila, bakit queer ang magiging face? Bakit queer ang magiging... Alam mo yun, may ganun pa rin eh. But I would say at least, yung isang paa namin nasa loob na ng pintuan. Di ba? Every representation matters. Every time that we get invited to be included in different programs or shows, or like I have a new advert with a global beauty brand and I'm the first transgender woman din na kinuha nila to be part of this campaign. So, di ba? Ang saya nun. It's a win for the community, not only for me. Okay. Pinag-usapan nyo din kung bakit mahalagang pumunta sa doktor na professional. At kung bakit kailangan ng tamang edukasyon para sa mga batang bakla. Yes. Ano yung pinakamahirap na natutunan mo o itanggap mo sa transition journey mo? Ang hirap mag-transition ng walang guidance. Totoo yan. Because I'm very lucky because when I was starting to do my HRT, meron akong mga nanay-nanayan na nag-guide sa akin. Na, dapat pa-check up ka. Patingin mo yung yung levels mo ng hormones, ganyan. Hindi kita bibigyan ng reseta kasi iba-iba tayo dapat ng dosage na tinitake or whatever. So, ginaid nila ako doon. But, being in the Philippines na naman, itong bansang ito, hindi accessible ang mga gender-affirming care. Mga trans health issues, napakadami. Kasi ang hirap humanap ng doktor, ang mahal magpa-endocrinologist, anong pills ba ang gagamitin ko? There's no enough
information. There's no enough education for these kids. Kaya nga, whenever I'm given the chance to speak about this, lagi namin sinasabi, sana dapat accessible ang transgender healthcare sa Pilipinas. Kasi may mga transgender tayong kababayan. 'Di ba? Bakit hindi ito bigyang pansin ng ating gobyerno na isama din, 'di ba? Marami ng problema ang healthcare system ng Pilipinas. Alam namin 'yon. But can you also include us? 'Di ba? Doon sa mga projects, sa mga plano niyo. Mahirap mag-transition at natutunan ko 'yon. That's why every time I have this opportunity to talk about these things, talagang ini-encourage ko yung trans youth na please, magpa-doktor kayo, mag-consult kayo sa doctor. Yun naman yung mahirap. Yeah, yun ang mahirap. Ano naman ang isang leksyon na natutunan mo sa transition journey mo tungkol sa sisterhood? Kasi parang importante siyang concept para sa mga trans women at sa mga sa tawag ko Flinta communities. Okay. So, ano ang Leksyon sa sisterhood? Yes. Yun nga, parang tulungan natin ng isa't isa. Kasi totoo yan. Kasi kunyari, eto totoong experience to. This is true to the form, lived experience of a transgender woman. Okay. Papalagay ng boobs. Sinong doktor ang maganda na gumawa? Gaano kalaki yung implant na pinalagay mo? Ay, dito ka kay Kemi. Okay dun. At saka may discount 20,000. Kemi. Etong pinalagay ko 500cc. Parang sa'yo 350 lang. So it's part of our sisterhood. Sis, kanino ka ba nagpa-Barbie forehead? Or kanino ka ba nagpa-Barbie arms? Diba? Yan ang parte ng sisterhood ng mga trans na, ay, bakla pumunta ka dito sa clinic na to. O 15K lang yung Barbie arms, Kemi. So nagtutulungan kami ng ganyan kasi kami-kami lang din naman ang makakaintindi sa isa't isa. Diba? Parang, sis, anong magandang, pabago ko kaya yung ilong ko? Or, what? Ay sis, wag na. Magmumukha ka lalong bakla. Ganyan, chuchu-chuchu. So, that's part of our sisterhood. Maganda yung gano'n na nagtutulungan yung mga magkakaibigan, mga trans sisters tungkol dyan. I feel like Filipinos have so much to learn from that sisterhood that trans women have talaga. Oo. Tsaka kung saan nahanap ng boyfriend, saan ba magandang rumampa para meron naman tayong, meron tayong booking or may harbat. Ganun. Okay. So ikaw ang first trans woman na nanalo sa MMFF. Congratulations. And kasama ka rin sa All Trans Women Cast, Warla. Yeah. So bukod sa pagpakita ng kayang umarte ng mga trans women at kaya nilang gumanap sa mga seryosong at dramatic roles. Ano yung gusto mong iparting na mensahe sa Filipino audience bilang isang actress? Dapat wala sa gender yung usapan. Dapat nasa talent. Yun yung pinaniniwalaan ko. Kung bagay sa kanya yung role, kung magagampanan ng isang trans woman yan, bakit hindi? Diba? Dapat open na tayo sa ganun. At saka dapat parang normalan na lang yung pagiging trans. Hindi na siya tinitrivialize, hindi na siya parang, kakaiba siya kasi trans siya. Parang, hindi naman. Parang we're just like you. No? We're just the same. We're actors. This is our job. What you can do, I think I can do as well. Do you feel like when you identify yourself as a trans woman, do you imagine a future na hindi na kailangan ng trans? Or do you feel like it's important na, no, I'm a woman? I think importante yung may trans pa rin. Because that makes us who we are. Diba? Marami namang klase ng woman for me. And trans woman, being a trans woman is just one of them. Pero woman, kaya nga may woman kasi woman din kami. So, dami mong iba't ibang ganap. Host, actress, impersonator, queer rights advocate, lover. Diba? So, kung magdadagdag ka pa ng isa, ano yun? Gusto ko maging politiko at saka gusto ko magkaroon ng flood control project. Charot lang. Charot lang. I think I'm still in the process of, discovering myself more. Hindi ko pa masabi kung ano pa yung mga pwede kong gawin in life.
Wala pa akong specific na balak na idagdag doon. But I'm open to possibilities. I've always believed na bilang isang tao, the possibilities are endless. Kung gusto kong maging astronaut in 5 years, bakit hindi ko gawin? 'Di ba? Kung gusto kong maging madre or pare, I don't know, in the future, why not? 'Di ba? Go! But as of now, wala pa akong or if I want to be a mother one day, I have my husband, maybe we can have children. Hindi ko pa sure, but I'm open to any possibilities. So sa dami mong ganap, what makes you feel like actually you? Actually, me? Alam mo, I wear different hats, but I love being a wife. I love being with my partner. Kasi siya yung taong hindi pa ako lumalabas, hindi pa ako artista, kami na eh. So, siya talaga yung nagparamdam sa akin ng acceptance at pagmamahal for all of who I am. So, I love being a wife to him. Jervy, thank you so much for the convo. Nag-enjoy ka ba? Oh, such an honor. Thank you. Thank you so much. Thank you, Rolling Stone.